dakingan niya gamay na hindi ito nakalampas sa kanya, disqualified siya dahil dakingan niya. So bantayan na. Ganun din ang ating paglilingkod. Huwag kang mamanduluban. Amen? Amen. Huwag kang mag-blacking uban. Do not cross to other men. Do your own business. Amen. Gawin mo ang paglilingkod mo. Huwag kang mag-discuss sa iba. Huwag kang gagawa ng mga paraan na makahinder ka sa iba. Kailangan gawin mo ang iyong takbo. Huwag kang magiging balakid sa ibang mga mananampalataya. Hindi ba sa atin, we want to reach our goal by, blocking others. Hindi maganda. And ang totoo niya, hindi ka makatanggap ng gantimpala pag ginawa mo niya. So, do not cross to other lane. Now, kung may relay ito, kung ang takbo ito ay relay, alam niyo ang relay, yung may baton ka na hinahawakan, and then within a matter of, hindi sa klaseng relay, 200, pag tapos mo ng 200, ilalagay mo naman ang baton sa kasama mo, so sa 400, posibleng dalawa kayo ang tatakbo, or sometimes 100 ang distance, 4 kayo. O, 4-meter relay. Pag sinabi mong 4-meter relay, ibig sabihin, 4 kayo na kondistan. And usually, ang technique yan, ilagay nila pinakapaspas sa number 1 at ang pinakapaspas doon sa last. Kaya madala na lang yung second and third na tao. So, sinimulan mo ng mahina dito, nakulilat na daan siya, alanganin na. So, kailangan mauna ang unang tao na ilagay within 100 meters dash, kailangan mabilisan siya ang ipasa ang baton. Sa pangalawang tao, tatakbo naman yung pangalawang tao, 100 meter dash, ipasa na naman sa pangalawa. And then, sa pangatlo, and then ang pangatlo naman tatakbo, ipasa sa pang-apat to complete the whole 400 meters. Ang isang kaubal is 400 meters. Yung nasa Abidjan na 400 meters. Usually sa mga Olympic, ang standard is 400 meters, isang iputan. So, 4, for example, ang nilagay. Now, importantly, ang baton, kahit anong lakas ang takbo mo, kahit mabilis ka tumakbo, be sure na ang baton pagdating sa finish line was transferred to the last man. At pagdating na sa pinaka-last man, kailangan hawak ng baton. Kahit nauna siya, pag wala ang baton, disqualified ka. Ano ang mensahe yan? Do not leave your baton, do not forget your baton. Kailangan dalang-dala mo ang baton na yan para pagdating doon sa finish line na ipasa mo at hawak-hawak ng pinakalasma. Pag wala yan, delikado. Disqualified ka. This is our baton. Amen. Amen. Be sure to keep your baton in your hands. Huwag mong iwanan ito. Ito ang final authority na mag-judge sa'yo. Marami ang mga nanalo sa ganong klase, yung literally, na pagdating sa last part, tatanungin ng judge, where's the baton? Oh, I'm sorry, naliwanan. Oh, I'm sorry, nataka. Nahulog. Automatic. Not counted kahit na una ka. So, huwag mong iwanan ang bato na ito at walang iba sa spiritual na buhay. Ang bato natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ito nakasama, but let me give you additional dons. Do not run with weights in you. Huwag tatakbo na may mabigat na dala. Now, sa practice, sa exercise, sino sa inyo mga athlete dito? Runners, sino sa inyo nakadaan ng takbo? Atleta sa athlete. Sino? Wala na isa. Wala yun? Okay. Basketball naman lahat. Sa babae naman, ano ang inyong nagkagawihan sa una? Cheerer? Cheerer na? Cheering squad? Anyway, I hope you understand what I'm saying here. Amen. Okay. Now, sa practice, before the track and field, do
gumagamit kami ng weights. Sa basketball, gumagamit kayo, di ba? Sa volleyball din sa nabutangan namin mga mabigat para pag isa ka. I was not a basketball player. Volleyball noon. Sa takbo, gumagamit kami ng weights. Maraming weights na pwedeng mabili. At ginagamit yan, number one, para stamina, and then ang purpose niyan para pag nawala yan, itangtang mo na mas malakas ka dahil nagbibigay yan ng endurance at quality sa iyong either basketball ka, volleyball, or track and field. Now, pag may weights ka, ang talon namin ay hindi mga 2 feet lang. Okay na, pero may weights. Pero pag inalis mo ng weight, nasanay na kami, pag nakatalon namin ng 2 feet, nga may weights, automatic i-times 2 mo na. Pag nawala ng weights, 4 feet na ang talon. Ganun na kataas ang talon mo. Kasi sa mga spiker, kailangan mataas ka magtalon. Ay ang net is 10 feet. I think sa Olympic 12, pareho sa basketball yata. Ang NBA 12 na lang siya. 12 feet na, 10 lang. Sa inyo, sino nakabalo? Sa lokal, di ba 10 feet ang standard? I'm not sure about the NBA. 12? 10 na Japon. Pero pinatataas na ng mga basketballista, so kanunay lang lang. Kaya usually, pag praktisado ka, 4 to 5 feet ang talon ng isang atleta. Normal na katalon sa isang atleta. Of course, during the time, ang edad mo, 21, 22, 23, so you start with 18 years old. O kung nag-start ka pa sa grade 6 ka, maayon ka na daan, kasabot na. Pag-abot mo sa high school, 16, 17, 18. O college ka, 20, 21. So, kanak na mga idara, 30 kanak ka, kusgan. And then, bilit ka pa kayo tampok niya na. In ka, kay di man pwede sa atleta nga, dagpo ang tiyan. Wala na makitang malalaking tiyan ng mga atlet. Kakita ka mo, nadagpo ang tiyan. Wala. Puro ginakta ng bring down. Kita ngayon, di na pwede Brother Vincent. Sa mga talon-talon. Pwede pa na si Joel, si James, si Joseph, si Jade, Anthony, and si Papa. Yung mga payag dyan. Pwede pa na. Pero sa atin, na mga malalaki na overweight na, hindi na pwede. During that time, I'm only weighing 120 pounds. Una imagine, 120 pounds. So, kung nagtungjak ko, taas-taas ang maabot. Kaya naman, mura ka ng papel. Kaya naman kung suga ka papel, kaya ang papel, mahanak naman po na sa ilalim. Okay. So, tinanglan, walang weights. Amen. Tangtangon mo ng weights. That's why ang uniform nila, jersey lang na, nakakagaan, at manipis ng kaayo, santo, manipis lang. Hindi uso dyan, mag-Amerikana ka, delikado ka, mabiyaan ka 1 kilometro. Pagsimula ka lang, pagkuhan mo, wala na. Hindi pwede dyan, nagbabalat ka. Leader shoes. Kailangan yung shoes na talagang nakakagaan, na flexible. Pag tumakbo ka, huwag kang gagamit ng shoes na magahon, matigas. Naiwan ka sa iri, pag simula ka lang, ang buto ng signal na go, pag sikad nila, ikaw, wala na kay mga dahon ang ipanulog mo, mga bukat ang ipanulog mo, nabiyahan ka na. Ganon din sa pagdilikod. Ano itong mga weights nito? Mga burden sa buhay, mga kasalanan, mga tinatawag na mga abnormalidad sa buhay natin. Alisin natin ang lahat ng ito para magiging matiwasay ang ating takbo sa ating Christian life. Amen. Amen. Let's go to the do's. Number 1, to stay in physical condition or spiritual condition kung i-apply natin sa spiritual. Kailangan stay ka sa ating physical and spiritual condition. Kaya nga kailangan practice palagi.
nagpa-practice tayo. Ang mga atleta palaging nagpa-practice. I have heard Pacquiao has to spend 3 months or more bago ang laban. Maraming mga magagaling na boxer sa una, let me use them as an example of ito ganing overconfident like Tyson. Si Tyson ang pinaka-youngest heavyweight na maraming mga knockouts. Sa edad lamang na 19 years old, naging heavyweight champion na siya. Ang lakas niya. Pero dumating na sa punto, hindi pa siya maedad. He was only 30 plus nang natalo na siya. Bakit? Ang naging problema niya, wala na siyang exercise, hindi niya kinokondisyon ang sarili niya, mag-practice lang siya 2 weeks bago ang laban. Hindi na-involve na siya sa drugs at mga inom. Sa isang atleta, kailangan walang ambisyon. Amen. 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 Sa isang atleta, kailangan masigasig ka, consistent ka, may laban na wala, kailangan consistent ang practice mo. Mga kapatid sa Panginoon, sa spiritual na paglilingkod, anuman ang mga bagay na dumarating sa ating buhay, let us bring our physical condition and our spiritual condition. Kailangan praktisado tayo. Amen. Ang rason bakit minsan ay madali lang tayo mag-detail, madali tayo mag-decide, madali tayo mag-quit, madali tayo magdala ng sanglibutan dahil puno na tayo ng mga tinatawag na mga abnormal na bagay sa ating buhay na pamahal sa atin ng sanglibutan. Nagkaroon na tayo ng tinatawag na coldness sa spiritual na bagay. Wala na tayong practice, hindi na talaga atin ng silba, wala na pasabasa tayo, wala na pray, wala na tinatawag na involvement sa ministry. That's the reason, magaling tayo. Wala at nag-decide, hindi na ko. Tapos na lahat, hindi na ko magpatuloy. Why? Because along the way, walang consistent na practice ang buhay natin. Napababayaan natin. Maraming natatalo na magagaling dahil overconfident sila. At wala nang puro practice, kaya nito. 1 month lang ang practice. Samantala ang kalaban mo 3 months, talagang grabe, rigid ang kanyang practice. Pagdating ang stamina, maaaring magaling ka, pero mataktika ang kontra. Nasayaw-sayawan ka lang, paabuton. Ano nangyari kay sino yung Foreman na? Okay, Foreman. Pinakamalakas yung mundo during his time. Undefeated, naglaban sila ni Ali. Si Ali, hindi masyadong knockout artist. Hindi siya, pero ang stamina ni Ali hanggang pag 15 rounds. Siya pang 8 rounds lang, pero bago abot ng 8 rounds, tapos kapunta niya kay Foreman. Ang nangyari, dinulahan sa ni Ali, isayaw-sayawan lang siya, nagkantagan na, kuhit-kuhit lang. Hangtod na naglampas sa 6 round runner. Pang 6 round na siya. So naglampas, so hangat na siya. Dito naman siya layon. Dito naman siya inatak ni Ali dahil hangat na siya. Ang stamina nato, importante sa paglilikod. Amen. Hindi lang ito ang nakakampi sa maganda ngayon. Hindi kay Porky tapos na ang great success ng ating conference. Sasabihin natin, well, 1 dozen na ako, 1 dosina na ako na libro, 12 anyos na ako naglilingkod, siguro tapos na, mag-stop na muna ako, kaya magpahinga muna ako. Walang pahinga, there is no rest, no return, in the service of the King. Amen. Amen. Kailangan patuloy tayo na maglingkod. In fact, the more na tumatagal ang ating paglilingkod sa Kanya, the more na umaalat ang ating paglilingkod, the more na lalong umiinit tayo, the more na lalong pa tayo naging mature, naging spiritual, naging mabuhay ng isang mananampalataya. Hindi yung pagganyan ang buhay natin pagdating sa peak ng ating maturity. Marami dyan na okay pa, ang lakas pa ng bulusok nila, pero pagdating ng mga 10 taon, ngayon pa, bumagsak na naman. I'm sorry to say this behind this pulpit. Ang matabang na lang natin karon kay Giselle ay ampo. Is in prison na nasa sa mabuto na kulong. Why say text me kung pwedeng tabangan, kung saan matabang, hindi nga tabangan yung nakagawas, hindi sabi na pastor, pwede ba nga sa rehabilitation na lang ang tax siya mag-sign, hindi dito sa kalunasan. May pwede ko makasalit, I'm still doing copies